Hello, good morning po. Ang pag-usapan natin sa ngayon ay, posible ba na si General Nicolas Torre III ang ipapangalanan ni Digong Duterte na ani BBM na kasunod na PNP chief? Yung tanong yan ay sasagutin natin. Ganito po yun. Bago ko sasagutin ay nais ko lalagyan ng konteksto. Sa ngayon po ay babang-baba yung popularidad ni BBM. Ang kailangan ni BBM ay aangat ang popularidad niya. Sa papaanong paraan? Number one po, sa kanyang kalendaryo ay dapat tingnan niya po kung sino ang pulis na makatawid, yung opisyal na makakatawid na matatanggap ng DDS ng mga Duterte voters. At kung tanggapable sa kanila, yun pong pipiliin niya. Kasi pare-pareho naman kagaling yung lahat ng mga kandidato sa ngayon. Lahat sila mula sa Brigadier General pataas, panay mga magagaling mga yan. Doon na lang nagkakatalo sa perception o sa pagtingin ng presidente kung sino makakatulong sa kanya na mas maganda. Kung ako naman si President Marcos, ang pipiliin ko po yung makatulong sa akin sa pag-angat ng aking survey rating. Tandaan nyo, survey rating ngayon ni Bongbong ay napakaliit. Ang survey rating niya po ay, titignan natin, dito sa datos, ay, saan ba yan? Tingnan natin ang datos sa survey rating niya ay sa huling labas ng Pulse Asia ay pumapalo lamang siya ng 32% si BBM. Si Inday Sara, 50%. At ang pinakamataas na tiwala ng bayan na binibigay ay kay ex-president, dating presidente Rodrigo Duterte. So iyan po ang magiging numero unong basihan po ni BBM pagpipili kung sino ipapalit niya kay Romel Francisco Marbil. Siyempre, pag ikaw presidente, pipiliin mo yung makakatulong sa iyo. At magaling naman sila lahat. Tapos labang pa si Nicolas Torre kung pag-usapan na siya ang nakapag-aresto kay Kibuloy. Tapos, noong March 11, siya rin na naka-aresto kay Duterte. So sa tingin nyo kaya, may chance may malaking utang na loob ni Marcos kay Nicolas Torre, pero may chance kaya na pipiliin siya ni Marcos? Ang judgment call ko, ang aking sagot dyan, sa tingin ko hindi ako magkamali pag sinabi ko, wala pong chance si Torre na pipiliin. Sinabi ko na sa inyo na hindi siya pipiliin ang pipiliin pala ni Bongbong Marcos ay yung hindi masakit sa paningin ng mga DDS. Sigurado ko napakasakit ng paningin ng DDS. Tinatawagan nilang diwata ito si General Torre. Napakagaling ito, kababayan ko ito. Sa Coronadal City ito ipinanganak. Ay hindi, pinanganak siya sa Hulo-Sulo. Ang tatay kasi niya sundalo, naka-assign doon sa PC. Na-assign sa Hulo-Sulo. At tapos yung bahay nila kasi member ng 456 PC company yung tatay niyan. Si Nicolas Torre din. Junior. Kaya siya naman, the third. So, yung lulo niya, si Nicolas Torre, the first. Yan yung senior. Alam mo, mga pamilyang Torre ay mga matatalino yung mga batang yan. Mga pamilyang matatalino yan. Pareho kami kung gumraduate sa Coronadal National Comprehensive High School. Kaya lang, dito, sinasabi ko sa inyo, lahat po yan ay kapare-pareho lang po yung antas ng talino. Kung mayroon man pagkakaiba, kunting-kunti lang ang diferensya. Gumraduate siya sa Philippine National Police Academy noong 1993, si Nicolas Torre. At ang kalaban niyang iba mga PMEers, sa PMEer na pinakatap na kalaban niya ay si Major General Nartates. Tapos ang iba pa niyang kalaban sa appointment, na tinitingnan na malakas ay tingnan natin sa search ko, si Major General Emmanuel B. Peralta, PAB Class 1991. So mas senior ito kay General Torre.
At ang kalaban niya isa ay si Major General Romeo Karamat, taga-Pangasinan ito, at siya naman ay member ng PME Class 1992. Si Major General Edgar Allan Ocobo ay member siya ng isa siya sa pinakamagaling gumrandid sa Philippine National Police Academy. Okay? So, ganun po ang takbo dito. Ang isa nga, ulitin ko lang, Major General Jose Melencio Jose Nartates Jr. Kaya lang, napansin ko, napanood ko yung vlog Caster Armandin, ay mukhang malayong pipiliin si Nartates. Bakit po? Kasi masyadong dikit siya kay Amy Marcos. Alam naman natin na si Ivy at si Bongbong ay hindi nagkakabatian. Pero sigurado ako na kung pag-usapan labang natin si Nicolas Torre, malabo. Malabo, sorry, kasi Manwa, Nick, na kamag-anak ko yung misis mo, pero sorry, pero wala ako nakikita ang chance na magiging PNP chief ka dahil po sa kasalukuyang temperatura ng Pilipinas. Ang temperatura po ng Pilipinas ay mas marami ang naniniwala kay Duterte. Kaya gusto ni Bongbong para bumalik ang tiwala sa kanya ay yung isang general na matatanggap ng mga DDS at makakatulong pa sa kanyang pagpatakbo sa mga pangangailangan niya na pababa pa yung krimen. Kasi sa panahon ni Marbil, panay drawing lang ito si Marbil. Kwento ng kwento, mababa daw ang dami ng krimen. Oo, mababa nga, pero matitindi naman. Kidnapping naman. May naman namatay. Kinatutuwa mo ba yan, Marbil? Alam mo, walang kwenta yung tinatawag na statistics sa kukunti ang krimen ay sikat ka na. Hindi. Kung kukunti ang krimen, depende pa rin yan sa tindi ng krimen na ginawa. Marami nga maliliit. Okay lang yun sa tingin ko. Hindi naman ako pulis, pero yan ang tingin ko bilang isang sibilyan. Mas natutuwa pa ako sa hepe na ganun ang nangyari. Pero sa hepe na dami-daming, ayaw ko na magsalita, ang dami ngayon lang nagsulputan ang kidnapping. Yan po ang katotohanan. So, kailangan ang makatulong, kagaya niyan, isa sa papabagsak sa popularidad ni BBM yung mga demolition na yan. Sa Pasay po, ng mga tinutulungan namin, ay na-demolish lahat, ni isa dyan ay walang bumuto sa mga kandidato ng alyansa. Sa Pasay City yan. Mahigit naman sila 1,000. Ganun po yan. So, ibig sabihin, number one na priority issue sa pamahalaan ay yung social concerns. Anong tingin mo? Pero hindi po pwede ayuda lang na ayuda. Kailangan ang pamantayan natin sa ayuda, number one ko na pamantayan, kailangan hindi pera ang ibibigay sa tao. Kagaya ng ginagawa sa Malasakit Sente ni Bongo kay sa number one, tinitingnan ko lang yan dahil number one. Walang halong pagkampi ito kay Bongo. Tinitingnan ko lang dapat nga kopyahin ito ng PhilHealth. Kasi sa kanya, walang perang inabot. Pag lumapit sa kanyang pasyente, tratrabahuin ng staff ng Malasakit Center. Lahat, kung saan-saan nila kinukuha ang pondo, pagkatapos mo, lalabas ka na ng ospital, wala ka nang babayaran. Yan po bakit number one si Bongo. Si Bong Tesoro Bongo. Bong Tesoro Go pala. Isang Batanggenyo na laking Bisaya. Kaya dalawa yung lamang niya. Marami siyang kamag-anak sa Batangas, marami din siyang halos kamag-anak na rin sa Mindanao. Kasi nga magaling siya mag-Bisaya. So, yan po ang tinitingnan ko. Nick Torre, magaling ka. Kaya lang, ang nakikita ko sa sobra kang sip-sip. Alam mo, ginagawa mong the unthinkable. Alam mo na bawal ka mag-aresto ng tao na walang warrant of arrest galing sa lokal na korte at hindi mo magagamit yung ICC na warrant of arrest sapagkat po hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Pinagpipilitan mo pa rin. Pasensyahan tayo kung makukulong ka dyan. At
pinagpipilitin mo dahil dumaan naman sa na Interpol, ay ligtas ka na. Hindi po. Pag binasa mo yung batas ng Interpol, kailangan didaan pa rin sa korte. Kaya ang ginawa mo, hinuli mo, at hindi mo na dinaan sa korte. Pinasakay mo na kagad sa aeroplano, tapos nagyabang ka pa sa interview. Sa interview din sa Rappler, kung hindi ako nagkakamali, na matagal ng plano yan, sabi mo. At sabi mo, bigyan nyo lang ako ng aeroplano, ako na bahala. So, tiniming ninyo na mayroong suspetsa ko talaga, kinausap ninyo yung ICC na magsampa ng application for warrant of arrest. Kasi kung titingnan, binasa ko yung rason ng paglalatag ng warrant of arrest, talagang halatang pinagbibigyan lang at ng ICC pretrial chamber judges ang prosecutor. Kasi po, ang kanilang motion sa paghingi ng warrant of arrest, sinasabi ito po, ito po, ito po. Kumbaga, walang ebidensyang sinamit ang ICC. Kumbaga, nagtiwala na lang ang prosecutor, nagtiwala lang ICC judges na totoo yung sinasabi ng prosecutor. Kita mo, hanggang ngayon, hindi pa sila makaproduce ng testigo. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit ang dami nag-interview dito ng mga ICC officers diyan sa Midas Hotel daw. Kaya nga, nagalit ang na pumutok ang butsi ni Bato. Yan po ang katotohanan kung pag-usapan natin sa ganong aspeto. Pag tiningnan mo yung recitation ng ICC pretrial chamber judges sa paglagay, naniwala lang sila sa salita ng ICC prosecutor na there is that reason to believe that the warrant of arrest must be issued. Yung una nga lang, yung charge nga lang, hindi pa ninyo mapapatunayan. Kasi nung humingi kayo ng authority to investigate, ganun lang, there is a reasonable cause to issue the authority to investigate. Ngayon, tanungin ko kayo, pag sinabi mo investigate, ano ibig sabihin? Bakit kailangan nyo mag-investigate? Yan lang po ang tanong na gusto kong matatak sa utak ninyo, mapabibiim ka man, mapadidiis, mapakakamping. Kapag nag-apply po isang tao mag-investigate, anong ibig sabihin? Simple. Wala pa siyang ebidensya, mag-investiga pa lang. Ay, nako. So ngayon, tumakbo ang haba ng panahon. Nag-umpisa si Patu bin Zauda na mag-anunsyo na mag-examine sila. Ang examination on the plain surface lang yan. Magda-download sila ng YouTube, kung saan sinabi ni Digong kung ganito, ganire, ganoon. Oh. Tapos mag-download sila ng mga papel, mga documents, mga litrato. Tapos yung sa internet, yung mga pinatay ng panahon sa war on drugs, ida-download nila lahat yan. So dinagdagan na lang ng affidavit ni Bato. Yun naman ay patungkol naman sa istorya tungkol doon sa Davao. At dagdag yan, affidavit din ni Arturo Las Cañas na yun po ay patungkol din sa Davao. Kumbaga, nagtugma-tugma ang salita ni Bato at saka salita ni Las Cañas. Ang tanong, pag ikaw ang abogado, ikaw ang judge, sapat na ba yan para makonvict? Sagot ko, hindi pa po sapat eh. Kailangan kasi proof beyond reasonable doubt. So, hindi mo pwede gamitin ang in-upload sa YouTube na nagsalita siya, kill, na sasabihin mo siya yung utak niyang pagpapatay. Kasi po, sa katotohanan ng buhay, na kapag video, ay, alam mo naman, may unang-una may problema, baka AI. Yan ang una, kailangan siguraduhin mo na hindi AI. Paano masiguro na hindi AI? Kailangan po na i-presenta sa ICC yung tao na mismo yung kumuha ng video. Kung litrato naman, yung tao mismo na kumuha ng litrato, yan ang i-presenta. Pero kung examine lang, ganon, ibig sabihin po, pwede mo sabihin na in good faith ang ICC, pero pwede mo sabihin na meron silang opportunity na gumawa silang katarantaduhan kasi may opportunity. Opportunity to do wrong. Opportunity to lie. Yan ang problema, mayroong opportunity. Kaya, ang batas ng ICC ay bago mag-investigate, kailangan mag-examine muna, binibigyan ng karapatan at kapangyarihan ang prosecutor na maghagilap ng paunang mga ebidensya. Hindi pa yan ebidensya na documented.
Ebidensya lamang yan na, number one, sabi ko kanina, dinownload lang na video, dinownload na mga litrato, dinownload na mga news reports. Hanggang doon lang. Ngayon, yung hearing sa Quadcom at saka sa kung saan-saan pa, dinownload din yun. So, sapat ba yan tatanggapin sa korte yung pag dinownload mong YouTube? Alam mo, kung ang usapin lang, magbabayad lang, pababayarin ng pera, pwede na yun, sapat na yun. Kasi pwede matanggap siya sa level pag pera-pera ang pinag-usapan. Pero pag pinag-uusapan dyan ay kalayaan na ng tao, ay proof beyond reasonable doubt. So the only way to prove beyond reasonable doubt na yung video na yun na nagsasalita sa kill at nag-uutos ako bahala sa inyo pag makapatay kayo, ay kailangan pa rin, ulitin ko lang, i-presenta yung tao na aktual na kumuha ng video. Sino kaya yun? Hindi ko alam. Yan po, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung paano magtitimbang-timbang ng ebidensya. At nang sinabi sa Article 12 ng Rome Statute na kailangan membro pa ng Rome Statute o ICC ang isang bansa kung saan nangyari ang krimen bago magkaroon ng kapangyarihan ang pretrial chamber judges na magbigay ng consent or authority sa prosecutor. Sige, mag-imbestiga kayo. Tandaan ninyo, sa pag-imbestiga, wala pa silang hawak na ebidensya. Puro lang yung mga downloaded items galing sa YouTube, galing sa Facebook, galing sa Instagram, galing sa Twitter, galing sa TikTok. At siyempre, may dokumento na rin sila na hawak. Kaya lang, ang dokumento ni Bato-Bato sa kanilas kanyas ay hindi sapat. Siyempre, kahit sino naman tao, pwede sabihin na mag-imbento ng kwento. Pero sa totoo lang, bilib ako sa kwento ni Bato-Bato at saka ni Las Cañas. Ang taas ng uri. Ang kailangan lang dyan ay iupo sila sa upuan ng testigo at i-cross-exam. At kung tatayo pa rin at pareho pa rin sasabihin, yan, pwede mo nang gagamitin ngayon para patunayan na inutusan talaga si Digong na pumatay. Pero yan ay kaso patungkol dun sa Davao. Ganun po pag-analyze. Ako, perla na ako mag-analyze. At bakit ko na magkakampihan si Digong? Wala naman akong kinikita sa kanya. Binoto ko siya noong 2016. But then, that vote slowly eroded out. Nawala yung galang ko kay Digong nung marami nang pinatay. Andiyan na, marami tayong nagagalit sa ganun. Maraming pinatay. Sa totoo lang, ito si Colonel Busita nga nagsalita pa nga siya. Kaya siya umalis sa PNP na maaga kasi inuutusan siya na hindi na papatayin. Pero hindi niya sinabi na papatayin, kundi nagtataka na lang siya kasi ang ginagawa ni Colonel Busita sa kanyang istasyon sa pulis, lahat ng mga kinausap na sa tukhang, tuktok sila, hangyo, o ibig sabihin katuktok at hihingiin, makiusap sa mga umamin na dadalhin, di na pinapadala niya sa rehab. Yan ang dapat ang gagawin. Kaya lang ayaw ni galit sila kay tinanggal sa pwesto si Senator Muntik na nanalo, no? Si Colonel Busita. Dahil hindi nila kursunada yung ginagawa ni Colonel Busita. If I were to ask, that's the best. Ulitin po natin, kung ako tanongin nyo, ulitin natin ang war on drugs. Ganong set up, tatanggalin lang ang patayan. Tatanggalin ang pag may namatay, automatic kakasuhan sa korte ang mga pulis na nag-operate. Ganon po ang aking gagawin dyan. Maganda po kasi ang programa. Ang ginawa nila, nakipag-usap muna sa barangay kapitan, ilista ko sinong pwedeng kausapin na sa hinihinalaan ninyo na pasok sa droga, it's either kahit addict o di kahit tulak, kasapin natin lahat. Kasi kahit yung tulak, biktima rin yan. Kasi wala nga pera, kaya napilitan na lang magtulak. Walang kinikitang hanap buhay. Ang pwede diyan talagang parusahan ipapatay yung mga drug lords. Yung nagtutulak na malakihan. Ganon kung ako yung presidente, ganon ang gagawin ko. So, in other words, babalik tayo sa topic, pipiliin ba si Nick Torre? Ang sagot ko dyan, I doubt.
Kamag-anak, Nick Torre, I doubt. Pasensya na. I doubt. Kailangan ni Bongbong ngayon na mabuhay, matutuloy-tuloy ang kanyang pamahalaan na maraming babalik ang tiwala ulit sa kanya. And the best way for that trust to return is to win over the hearts and mind of the DDS voters. Tandaan nyo, Pap, mas majority ngayon ang DDS voter. Makikita mo yan sa 63% na approval rating ni Digong at 50% na approval rating ni Sara Duterte. At ang kay Bongbong ay 32% lamang. Ganun lamang po. Okay? Hanggang dyan muna at magandang umaga po sa inyong lahat. Sino bang babatiin natin? Si Mary Jane Andrade, Ohio. Pasalimaso, Kuya Toto. Okay. Gusay Maso, Ohio Gusay Maso, sa Japan pala ito. Good morning. Tapos Rudy Rabi, Pastor. Tapos si PM, General Torre is the best. Ganun ba? Ang problema nga lang mahina ang dating niya sa DDS Hindi sa tanggap sa DDS. Kailangan ni Bongbong ngayon yung malapit sa DDS na pulis para maangat ang kanyang popularidad. Tapos si PM may resulta nga naman. Si Rudy Rabi, bilib ako sa kanya sa action. Action kaagad kung sa salitang Ilonggo pa, pagtawag, ara na yun. Go Eagles hi, Upaw, paghilom ka, Dok. Very, why sunod? Mau ba? Ayun, ang pagtawaging Upaw nang gani ko, tawagan pa rin mo kong Upaw. Ay, wag na lang kayo mamersonal. Mag-comment na lang kayo dyan. Kung hindi nyo gustong aking opinion, mag-comment na kayo dyan. Romel Santiago, good morning everyone. Jigs Cruz, Veracel, Torre, yan ha? So, Joboy Francisco, si Torre, Romel Santiago, kahit ang BECC gusto kay General PNP Chief. Si Ronald Santiago ulit, no? Good morning, Dr. Toto. Diwata Torre PNP Chief. Okay. House of Crooks, Ronald Santiago, magtago na kanatori mo. LC Racol, yes sir, tama po kayo, alam na this. So NTP Pakasom, wag si Torre, hindi alam ang batas. Kawawa ang Pilipino pa, puro abusado ang nasa gobyerno. O, kita mo yung taga si IDG mga kutongero pala tinanggal. Joselito Bibal. Si Paduano dapat kunin PNP chief. Hindi naman siya pulis, hindi pwede. NPA naman yan. Alias Pugi, bilis magbago, ihip ng hangin. Okay, good morning, Dr. Toto. Ben Declamador, Big Cat, walang testigo. 1,500 na po ang testigo. Wala Tandaan yun, 43 lang nilista nila. Kaya po, hirap na hirap sila. Sa totoo lang, kung dito kinakaso sa Pilipinas, ang daming testigo makukuha. Proteksyon na lang ni Bongbong Marcos, tapos ng laban Heidi Labarigo, nga naghambog si Torre daw nahuya. Ako kay Ilonggo man siya. Tikalon lang siya, tikalon. Tapos, God bless, Dr. Kausing, Helen Bagyo, Big Cat, Heidi Labarigo, Big Cat. Walang sinabi si Kochman na need ID. Wala nga naman, bali yun ang ID na yun. Hindi po yun. Gawa-gawa lang ng kwento nila Attorney Conti para may pag-usapan ni Attorney Joel Butuyan. Mahilig mag-chismis tong dalawa to, pati si Attorney Gabriel Andres. So did you mean parang hearsay din ang video na? Yes, hearsay po ang video. Hearsay po. Big Cat, nasa transcript ng hearings. Yun, pwedeng transcript, pero kailangan dadalhin, patawag mo pa rin yung tao na nagsasalita sa transcript para ma-cross-exam. Paano mo i-cross-exam yung nagsasalita sa transcript kung hindi papunta doon sa ICC? Dapat pupunta roon. So, Just Me Channel, yung kay Attorney Toto,
po batas ang pinapaliwanag. Opo naman. So Coro Luceno, yung aktual na sinabi ni Digong sa Quadcom, kailangan patawag nila si Digong kung totoo ito hindi. Eh siyempre pag nandun na siya, biro ko lang yan. Eh di pag sinagot ni Digong, biro ko lang yan, naniwala naman kayo. Wala, tapos ang laban. Kasi akusado nga siya, entitled siya nga to remain silent eh. Big cut, hirap na hirap ka mag-debunk ng mga ebidensya. Sino po? Hindi po ako nahirap mag-debunk sa ebidensya. Master ko po yung pag-debunk ng ebidensya, pero hindi ko kaya debunk ebidensya na totoong ebidensya. Mahirap po. Ronald Santiago, Just Me Channel, paano nasabi hindi siya bias? Tory the best. Okay, Just Me Channel. Ronald Santiago, maraming matitirong tao gusto kay General Torre. Mga didiis lang ang ayaw. Eh, mas maraming didiis ngayon. Ano ka ba? Panalo nga mga didiis na kandidato eh. Ramon Absin, mas magaling si Roque at Bantag kay Digong. Reggie Regal Felipe, kung maraming pinatay si Mayor, President Rodrigo Rua Duterte, bakit hindi ka magdemanda? Ano, hindi para ka magdemanda, Rigel, ay kailangan may ebidensya. Paano ka makakuha ng ebidensya kung hindi ka mag-imbestiga? Kailangan mag-imbestiga. Sino ba mag-imbestiga? Ay di yung mga DOJ, mga NBI, bakit hindi na ginagawa rito? Di ba? Pinagbigyan na nga sila ng ICC, hindi pa nila ginawa. So, Ronel Santiago, Lita Daluz, Honey B, kung high ang suspect, will you not defend yourself? Socorro Luceno, si Michael Yang, pinoprotektahan pa ni Digong. Wala na si Digong. Paano protekta si Digong? Andun sa kulungan. O kita mo yung akusasyon ni BBM na addict ng Fentanyl si Digong, napatunayan na hindi. Kasi kung addict siya, matagal na yan natumba na namatay dun sa loob ng kulungan. Kung hindi nakatikim, kasi bawal magpasok ng fentanyl sa loob ng ICC na kulungan. So, Haring Gangis, si Bantag victim rin dahil alam na this. Sino nagsalvage? Si Percy. Lito Dakot. Pero mag-resign si BBM. Administration na to. Raging Pinoy. May kaso si Torre. Andrea Gueco. O nga, may kaso si Torre. Delikado. Roel Santiago. Si BBM. Jack DC. Watching from Singapore. DDS. Rolando Hoxon. Sir Toto. Sana kunin ka ni Sara advisor. O pwede niyo kukunin advisor. Ginaline Isaac, may kaso ngayon si Torre, yung detention, yung nga, tama, yung pinalabas ni Amy Marcos. Marshmallow, Mix Vlog, Hong Kong Angels, Aka, Toots, Toots, good morning. Si Ronald Santiago, si Johnny Bunagan, May Sagon, House of Crooks, si Mag-uuba. Hanggang dyan muna, magandang umaga po sa lahat. At para sa atin lahat, Diyos ko, tulungan niyo po kami.